Morning po, muli ang inyong lingkod, si Chef Roy. Ngayon po yung 9 AM, araw po ng Biyernes, May 17. Tungkol po sa pagbablog o pagpo-post ng mga video. Mayroon pong marami nang kaibigan na nagtatanong po sa akin na o kaya kasamahan sa work, dito sa Dales Grills na sabi na, Chef Roy, yung magbablog ka sa umaga palagi matagal-tagal na yan kumikita ka ba sa YouTube, sa Facebook? Sabi ko, ay hindi siguro kasi saka hindi ko rin iniisip na kikita kasi pag mga binablog ko kasi mga sa tungkol sa mga Bible, nag-vlog ako ng hindi Bible, yung birthday travel, mga lugar kung saan ako dumaan para makikita ninyo, mapanood niyo. Pag Bible ang i-vlog mo, hindi malabong saka hindi ko naman maisip nakikita ako. Basta nag-share ako ng salita ng Diyos. Pero hindi kikita yun dahil pagka kasi Bible ang mga makikita ng mga friend mo sa Facebook, nakita nila, ililipat nila kasi nga lahat kukunti lang may gusto na makikinig ng salita ng Diyos. Pero kung kahit na saan ako magtrabaho, pag sinabi na, alam mo yung artistang babae niyan may scandal nandun sa cellphone ko, kukunin ko cellphone ka para pakita ko sa inyo. Hintayin ka nila hanggat hindi ka darating dahil scandal pakita mo sa kanila. Pero pagka sinabi mo na ang sabi ng Diyos sa Bible, sandali ako kukunin ko yung Bible, pagbalik mo wala ng tao, hindi ka hintayin. Pag Bible ang usapan, hindi mag-viral. Kaya hindi ko iniisip yun. Nagsishare ako kasi kaloob ng Diyos na magkaroon ako ng kaunawaan. Kasi tayong nakatira sa earth, likas na po talaga ng makasalanan. Kasi nga, kaya sabi po sa Bible, ang Diyos at ang mundong ito magkalaban. Pero ang Diyos ang lumikha po ng mundo. Kaya magkalaban dahil galit ang Diyos sa atin dahil tayong mga nakatira sa mundong ito, makasalanan. Likas na po talaga ng makasalanan. Namanan na natin yun yung panahon pa ni Adan at ni Eva. Kasi po, sabi nga nung bata pa ako nung narinig ko na sabi, itong babae, talagang si Eva po yung tutukoy niya. Si babae, yun po talaga ang ugat ng pagkakasala ng lalaki. Kasi nga, pinagbilin sa kanila ng Diyos na yung bunga ng gitna ng halamanan na yon, huwag kainin, huwag hawakan, pinagbawal ng Diyos. Pero noong inakit si Eva ng ahas na kumain, sa maiksi pong kwento, kumain si Eva, tapos nung nagustuhan niya, nasarapan siya, inakit pa niya si Adan, at si Adan naman kumain, nagkasala din. Kaya nagalit sa kanila ang Diyos. Kaya ang ugat daw ng kasalanan, sabi ng mga tao, babae, kasi siya ang naakit. Pero po, sa pananaw ko po, pag bulay-bulayin natin, magbasa din kayo ng Biblia. Sa pananaw ko, si Eva noon may kasalanan, pero may pagka-inosente. Pero para po sa akin, pag bulay-bulayin natin, si Adan, yung lalaki talaga ang ugat ng pagkakasala. Kasi po nung binawal sa Biblia po, basahin sa Genesis, nung binawal ng Diyos na wag sabi ng Diyos, kainin yung lahat ng bunga sa mga halamanan sa halaman ng Eden na yun, maliban sa bungang punong kahoy na sa gitna, wag ninyong kainin at wag hawakan. Wala pa po si Eva doon. Yung batas na yon na binatas ng Diyos, wala pa si Eva. Si Adan pa lang ang kausap ng Diyos. Tapos nilikha si Eva, si Adan na lang ang nagsabi kay Eva na wag mong sabihin, wag mong kainin, sabi ng Diyos, yung bunga ng prutas na yan sa halamanan na yan. Kaya yung batas mo na yan, ang nagsabi kay Eva na bawal kainin, si Adan. Galing sa Diyos yung batas. Kaya ang prinsipal, ang ugat po ng sinasabihan, si Adan talaga. Si Adan po ang sinabihan, si Eva tinukso
lang siya ng ahas. Pero walang linaw sa kanyang direksyon na sinabihan siya ng Diyos na bawal. Kasi ang nagsabi sa kanya si Adan eh. Si Adan naman ang kausap ng Diyos. So, tinukso siya ng ahas, si Eva, kumain siya. So, kasalanan. O kasalanan ni Eva. Pero, mas makasalanan ang ginawa ni Adan. Noong nasarapan si Eva sa prutas, tinukso din siya ni Eva, kumain din siya. Samantalang siya naman, ang kausap ng Diyos. Lalaki ang kausap ng Diyos na huwag kain ng prutas na yan. Lalaman na ng babae dahil sinabi ng lalaki na sabi ng Diyos huwag kainin daw. Kaya nung tinukso siya ni Eva, dapat kung talagang takot siya sa Diyos, dapat uy, ba't ka kumain? Ayoko, ba't ka kumain? Sabi ng Diyos kasi huwag natin kainin. Naku, ba't ka kumain? Hingi natin ng sura sa Diyos. Kumain ka dahil sa ahas na yan. Inakit ka, kumain ka naman. Ayokong kumain. Dapat ganon. Pero, tapos nangyari na po yun. Kaya, likas talaga na makasalanan tayo. Namana natin sa... Kaya, ang tao, yung iba yan eh, ano na siya, wala daw siyang inargabyado, mahinhin siya magsalita, malumanay, mababa ang kanyang kaloob. Pero, kung hindi ka rin lang, ganun din lang, hindi po sapat. Kailangan din na, wala naman akong kasalanan, ba't ko yung tawad sa Diyos? Hindi po, sapat po yun. Kaya ang tao makasalanan. At ito, isa po yun ha, noong dumating ang Diyos, naglalakad, narinig ni Adan naglalakad ang Diyos sa halamanan, nagtago sila. Kasi nung kumain sila ng prutas na yun, saka pa lang nalalaman na hubad silang dalawa nung pagkain ng prutas. Tapos, nung naglalakad ang Diyos na napansin narinig ni Adan at ni Eva, nagtago siya sa halaman. At sabi ng Diyos, lalaki, nasaan ka? Sumagot po si Adan, nandito po ako sa punong kahoy, Panginoon. Nagtago po ako dahil nahiya ako sa inyo, dahil hubad ako. Sumagot ang Diyos, bakit? Sino nagsabi niya hubad ka? Kumain ka ba ng prutas na pinagbawal ko sa inyo? Pinagbawalan ko kayong kainin ng prutas na yan? Kumain ba kayo? Pakinggan mo din ang sagot ng lalaki na si Adan. Basahin po natin 3:12 ng Genesis. Pakinggan po natin 3:12 ng Genesis. Pagkasabi ng Diyos na bakit kumain ka ba ng prutas na pinagbawal ko sa inyo, ang sagot po ng lalaki ganito, kasi pinakain po ako ng babaeng binigay ninyo sa akin. Sinisip ang Diyos. Kasi pinakain ko ng babaeng binigay mo sa akin eh. Parang binigyan mo sa babae kaya tuloy ay inakit. Sinisip niya ang Diyos kasi pinakain ako ng babaeng binigay mo sa akin. Parang ano eh, nanisip pa. Pero alam naman niyang bawal. Dapat, oo nga, binigyan siya ng babae, pero alam naman niyang bawal. Kumain siya, nagpatukso siya, kaya tayo po likas na makasalanan, madaling matukso. Madaling matukso. Yun po ang, ano po noon, ang tamang kwento po noon. Hindi po ang babae ang principal ng pagkakasala, kundi ang lalaki. Oo, unang nagkasala ng babae. Pero, walang linaw sa babae na direktang batas ng Diyos. Hindi siyang sinabihan ng Diyos na bawal. Si lalaki naman, sinabi niya sa babae na bawal, so hindi Diyos ang kausap ng babae, lalaki. Kaya, nung inakit siya ng ahas, tinikman niya, sinubukan niya, masarapan siya, inakit niya sa lalaki, kumain naman si lalaki. Pero ang lalaki talaga ang mas malaki ang kasalanan kaysa babae. Muli pang inyong lingkod, si Chef Roy. Ingat po kayo. Ingatan kayo ng Diyos.